Pumalo sa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang nararanasang init sa Cotabato City ngayong araw. Kaya pinapayuhan ang lahat na uminom ng maraming tubig at iwasan ang matagal na pagbababad sa ilalim ng araw. Ang News Now sa report. Mas mataas kaysa sa karaniwang temperatura na 35 to 36 degrees Celsius ang naitala sa lungsod ng Cotabato ngayong araw. Base sa datos ng DOST Pag-asa, pumapalo sa 40 to 41 degrees Celsius ang heat index ngayong araw at magtutuloy pa umano bukas, kaya't pinapayuhan ang publiko na mag-ingat sa labis na init. Mahigpit na minomonitor ng Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office ang heat index. Ang heat index po, yung init na nararamdaman po natin, personally po, no? For the monitoring po ng CTRMO and Pag-asa with close coordination with Pag-asa, yung 2-day sources po natin for April 6 today and tomorrow, maglalaro po ito sa 40 to 41 po. So, maliban pa po sa temperature natin na maglalaro rin po sa 26 to 35 degree, meron po tayong heat index na 40 to 41 or yung parang naiinitan po yung ating sarili or mga sarili nating katawan po, ano? Dagdag pa ni Jose, kapag umabot sa 40 to 41 degrees Celsius ang heat index, ito ay tinatawag niya ng extreme caution at maaaring makaapekto sa kalusugan. Pag nandyan na po sa 40 or 41 po, no, ang range level po niyan ay tinatawag po natin extreme caution or medyo may nakuha na po siya sa kalusugan natin. So maaari tayong makaranas ng heat cramps, heat exhaustion, and patuloy ko yung aktibidad natin sa ilalim ng tirik na araw, pinaka worst case scenario is yung heat stroke po na tinatawag. Ipinapaalala rin ang panganib kapag umabot sa 42 to 51 degrees Celsius, gaya na nangyari sa Jansan noong nakarang taon na umabot sa 50 degrees. Kung umabot naman sa 52 to 53, ito ay extreme danger ayon sa heat index card ng CDRMO. Pinaka-danger po natin ay maglalaro po sa 42 to 51 degrees Celsius, especially yung nangyari po sa Jansan last year, umabot po sila ng 50, di ba? So pag gano'n na po, ay maaari na pong makaranas po ulit ng heat cramps, heat exhaustion, and heat stroke po. Pinakamataas po is yung 52, 63 na po. So, extreme danger na po talaga yun yung sa ating heat index card, no? Ayon kay Jose, ang mainit na panahon ay bunga ng dalawang magkasanib na kondisyon, ang habagat o ang southwest monsoon at ang summer season na pinalalala ng climate change at kakulangan ng mga puno. Yun nga po, since March po, no, pumasok na po tayo sa habagat season o southwest monsoon. Ito po yung hangin na nanggagaling sa south na may dalang mainit na hangin. At the same time po yung ating summer season na tinatawag. So dahil po sa dalawang magbibigay ng pag-init, ito po yung kadalasan nararamdaman natin. Nagbigay din ng CDRMO ng tips upang maiwasan ang epekto ng init. Meron po tayo mga dapat gawin ngayong tag-init po, sir, no? Especially yung max heat index natin, 40-41. So, number 1 po dyan is uminom po ng maraming tubig. Kung baga, 8 to 10 glasses, mas dagdagan pa po natin. The more tayo na pinapawisan, the more po tayo required na uminom ng tubig. And iwasan muna yung mga aktibidad or pagbilad ng matagal sa araw, especially yung tanghaling tapat po, ano? Then, kung hindi maiwasan, maglagi po tayo doon sa malilim and malamig na lugar. Then, magsuot po tayo or magdala tayo ng payong or sombrero kung kinakailangan talagang lumabas. And sa kasuotan po natin, huwag naman po masyadong makapal. Doon po tayo sa manipis and mas fresh, maka-presto po, no, na mga kasuotan. Patuloy rin ang monitoring ng CDRMO sa weather updates at heat index kasama ang Pag-asa Substation sa Cotabato City at bukas ang hotline at opisina para sa anumang emergency kaugnay sa heat-related incidents. Ang CDRMO po ay continuous monitoring po tayo sa ganito po, no? Especially sa weather updates po natin, sinasabay po natin ang heat index. Pangalawa po, we have close coordination with Pag-asa, especially the Pag-asa Substation in Cotabato City. And 24/7 po, open po ang ating linya or emergency hotline at maging ang opisina po ng CDRMO sa mga emergency medical
call na itatawag po sa amin. Nandyan po ang ating mga response group, response team na isang tawag lang po, makakapag-responde po agad. Marcus Uy, iMinds Philippines.